Nito lang Martes, mahigit 10,000 aspiring lawyers ang buntong hiningang nag-abang ng resulta ng 2023 bar examinations. Ang ilan sa kanila sa labas pa mismo ng Supreme Court naghintay kung saan ipapaskil ang listahan. Number 4 in the top 20. At nung ito'y lumabas na, Manila University. hiyawan at iyakan na. Thank you! Lord, Ama, maraming salamat po! Pero ang isa sa 3,812 bar passers na nakapasa talagang namumukod-tangi, si Nanay Rose. Sino pong nakapasa, ma'am? Na makikilala na ngayon bilang Attorney Rosula Calacala. First time niyang nag-take ng bar. Pumasa agad sa edad na 62 anyos. Senior citizen na. Hindi ko inakala na magiging attorney all of my life. Thank you, Lord! Sa mga gusto ng sukuan ang kanilang mga pangarap, panoorin nyo ang kwento ni Nanay Rose, ang bago nating abogada. Dito sa maliit na bayan ng Jones, Isabela, nakatira si Nanay Rose sa loob ng kanilang tahanan. Kapansin-pansin ang sulok na ito na punong-puno ng mga libro. Pinasa ko lahat-lahat yan. Kulang pa nga yan kasi ang dami kong binabasa din sa online. Bago pala kasi siya nakahawak ng CODAL o yung libro na naglalaman ng lahat ng batas ng Pilipinas, si Nanay Rose, pocketbooks muna ang kinahiligan. Mahasa yung pagsusulat mo, frame of mind mo, pagka nagbabasa ka talaga. Maaayos talaga yung English mo, which is a great factor sa bar exam. Para magkaroon ka ng knowledge, you have to read. Kahit ano. Tinuruan kasi ako ng knowledge ako na kahit daw yung balot ng tinapa, basta may print, basahin mo. Ang kanyang hilig sa pagbabasa na ipasa niya sa kanyang mga anak na sina Mark, Ruth at Jaire. Every weekdays, pag pupunta kami sa Santiago City, doon na kami nakatambay ng mga anak ko. Pati mga anak ko mahilig na rin yung magbasa kasi nakikita nila sa akin. Mabait po talaga siya. Sa pag-aaral po, talagang sinusuportahan kami mag-aral. Kahit pa nakapagtapos na siya ng mga anak, si Nanay Rose patuloy pa rin kumakayod, naglilingkod sa kanilang lokal na pamahalaan. Empleyado kasi ako dati ng bangko. Naging school director ako ng isang eskwelahan. Pero sabi ng aming former mayor, bakit kan? Tanda ka na. You have to come to Jones. Kahit mas maliit ang sweldo mo, kapit bahay mo lang yung munisipyo. I took that opportunity dahil tapos na ang mga anak ko, wala na. Mag-isa na lang din ang asawa ko sa bahay. Nakakayaman, ano. Most of the time na nandun ako sa munisipyo, pinag-aral talaga ako ng scholar talaga na ako ng LGU. At sa araw-araw daw niyang pagsisilbi sa gobyerno, namulat si Nanay Rose sa kakulangan ng mga abogado. To help my constituents sa Jones Isabela kasi walang lawyer na nakatira doon. Baka ako lang siguro ang pwedeng magtiyaga doon. Kasi yung mga batang lawyers kasi maraming opportunities sa mga cities eh. Ito raw ang nagtulak kay Nanay Rose para subukang mag-law. Mula pagkabata ng mga anak ko, ako ang kanilang tutor. Pagdating ko kahit na pagod I have to tutor 3 small kids. Nagluluto pa ako niyan. Wala naman katulong. Kaya after na nakagraduate na sila, may trabaho na sila. Ang dami kasi niyang sakripisyo sa amin. Bata pa po kami talaga. Kailangan niyang inuuna talaga niya kami. Ano bang gagawin ko sa life ko? From 65 after the retirement, anong gagawin ko for more or less 30 years of my life? Wala akong gagawin, mamamasyal-masyal lang. Why not na mag-aral ako? Iniisip ko from the beginning ng paglolo school ko, hindi ako matalino. Pero kasi matyaga ako, gagawin ko ang lahat-lahat para makuha ko yung aking minimithi. So I have to double time. Every time nasa sasakyan ako, nasa meeting man ako pagka inuutusan ako ng aking boss, meron akong nakasukbit na CODAL. Actually, every day of your life gusto mong mag-give up sa law school. Pero kung naumpisahan mo na yung isang bagay, dapat tapusin mo. So, hindi ako nag-give
up. Nakita ko yung hardships niya. Sabi ko, huwag ka nang magtrabaho, magstay ka na lang sa bahay. Talagang day and night, makikita mo yung pagpupursige niya talaga. Napakahirap ang magiging law student. You have to memorize laws talaga. Dahil alam ko nga napakahina ko sa memory, magko-cope up ako. I have to read every day of your life. Pagka law student ka, ayaw mo na. Susuko ka na. Susuka ka. Pero wag dapat susuko. Pero taong 2020, dumating ang pinakamalaking pagsubok, nagka-pandemya. Talagang sumuko na ako. Online kasi ang examination namin noon. Wala akong maisagot dahil COVID patient nga ako. Binitawan ko na yung ballpen. Sabi ko, Daddy, maghinto na ako. Bahala na ang teachers mag-fail sa'yo. Alam mo, very considerate ang mga professor ko during that time. Alam siguro nila na COVID patient. Pinasa nila ako 75. Malaking factor kasi na nakaagapay lagi yung asawa ko. During my law school days, ang asawa ko na talaga ang mga gumagawa ng mga gawaing bahay. Hanggang taong 2022, si Nanay Rose nakapagtapos na sa law school. Pero para maging ganap siyang abogado, kinailangan niyang pumasa sa isa sa pinakamahirap na pagsusulit, ang bar examinations. Hindi pa sigurado yung mga sagot mo. Pero sabi ko, Lord, ang lagi kong pinag-pray after ng bar exam and up to the time na lumabas ang result, I pray na yung bar examiner ay gamitin mo para papasa ako. Ngunit hindi raw nakampante si Nanay Rose, lalo't hindi naman daw lahat ng kanyang mga panalangin nasasagot. Maagang namulat si Nanay Rose sa kahirapan ng buhay. 10 taong gulang lang daw siya nung namasukan bilang kasambahay. Namatay kasi ang tatay ko ng 8 years old ako. Isa lang ang nanay ko na nagtaguyod sa amin. Every opportunity, meron siyang makikita na tao na gustong magpaaral sa akin, she sends me off doon sa mga taong yun. 10 years old ako, nagkatulong na ako kung saan-saan na ako napunta para lang makapag-aral. Ang ulam namin ay mantika. Ngayon nga, naalala namin na gano'n na, Ricardo pala yung mga yun. Pero sa amin nun kasi, yun na kasi ang ulam namin eh. Taong 1984, nakagraduate siya ng Commerce sa Northeastern College sa Santiago sa Isabela. Nung sumunod na taon, naging ganap na siyang Certified Public Accountant. Hindi sagabal ang pagiging mahirap para makatapos ka sa pag-aaral. Huwag ka lang mahiya na maging katulong or magtrabaho. Taong 1990, nagkapamilya si Nanay Rose at makalipas nga ang ilang dekada, napagtanto niya na ang kanyang calling o misyon sa buhay maging abogado. Pero tila hinamon daw talaga ng tadhana si Nanay dahil ilang buwan bago ang bar exams, Napilayan ako na masakit ito, lahat dito masakit hanggang ito. 5 months akong nakahiga lang na nagbabasa. So imagine mo yung strain ng mata na nakahiga. Pinagtyagaan ko yun kasi gusto kong maging lawyer. Meron pa isa, namatay ang nanay ko ng February. Imagine mo pag mamatay ang nanay mo araw-araw, kahit magbabasa ka, luluha ka. Pero sabi ko, hindi ito distraction para sa akin ang pagkamatay ng nanay ko. Pero before sleep ay naalala ko yung nanay ko. Lahat ng exam, napakahirap. Hindi ko alam kung paano umpisahan yung sentence, ganyan. Ang ginawa ko na lang, I did my best na answeran sa sarili ko. Pero nung nandun ako sa Supreme Court, pupunta ako doon dahil papanoorin ko lang. Andito na lang din ako sa Manila. So sabi ko, manonood lang ako ng mga makakapasa. Kaya nung lumabas na ang resulta, sa isang iglap, nanumbalik sa kanya lahat-lahat ng kanyang mga paghihirap. Thank you, Lord! Nung nakita ko yung pangalan ko, sobrang nagulat ba ako? Hindi ko naman ina-expect kasi na makakapasa ako. After na nakita ko yung pangalan ko, ang naisip ko ay, Panginoon, thank you Lord. Wala na akong hiya noon. Natin ako! Oh my God! Hindi kinasa kasi matapos na ako.
Lahat ng mga nangyayari sa amin ngayon, nakakatuwa talaga. It's a blessing. We take everything to God na lahat ng mga bagay may purpose. Gusto ko pong sabihin sa kanya na I'm very proud of her for taking the leap of faith. Kasi sobra palang, kung i-compare ko ngayon, ang layo na, hindi na ako katulong. Tapos bonus sa akin, naging attorney pa ako. Hindi ko inakala na magiging attorney all of my life. May purpose ang Panginoon siguro. Magsilbi na lang sa ibang tao. Nito lang Biyernes, bumalik si Nanay Rose sa kanilang bayan sa Jones, Isabela. Ang hindi niya alam, may inihandang sorpresa ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Isa-isang niyakap ni Nanay Rose ang mga sumalubong sa kanya. Hindi niya napigilang mapaiyak. This is my husband! Kung wala siya, hindi ako magiging abogado. I'm so grateful to you for having welcomed me this way as an attorney, Rosula Di Calacala. Binalikan ni Nanay, ni attorney, ang kolehiyo kung saan siya nagtapos ng law. Binisita ang kanyang propesor. I was really confident that you will make it. Yeah, I have no doubt about it. My God! Andito ang aking presidente. At presidente ng eskwelahan kung saan din siya noon na masukan bilang katulong. Maraming may inspire. No? So at our age, hindi pala late mangarap at maging abogado. Ang payo ko sa kanila kung gusto nyong mag-abogado, 100% commitment yan. Lahat ng energy mo, lahat ng time mo, focus lang. Training mo yun as a law student. Para kasi pagdating mo sa court, lalampay-lampay ka sa court. Hindi mo nga maipaglaban yung love life mo. How much more yung life, limb, at saka liberty ng ibang tao. So dapat malakas ang loob mo. In our life, habang tayo ay umeedad, habang tayo ay senior citizen, para hindi naman tayo inaapi ng society na, senior citizen na, walang silbi na yan. No, gawin nating productive yung remaining years of our life. Talagang ang hindi nasusukat ang kakayanan sa edad o estado sa buhay. Ang taong may abilidad, talino at mabuting puso, gagawin ang lahat para ang kanyang pangarap maipagtanggol. I'm done with my best years of my life. Pero my best year is yet to come. Kasi nga ito, hindi ko naman akalain na magiging abogado ako. Pero ang daming kasing chance na pwede na akong mamatay. The worst na COVID patient na malapit nang mamatay talaga. Ba't ako in-spare ng Panginoon? There must be some purpose why God spared me from death. Thank you, Lord! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.